Pero ano yung best remedy na gagawin ng gobyerno natin dito kapag tatagal pa kasi may pagtatas pa rin ng presyo, hindi naman kayang kontrol yan. Ang ginawa, wag muna tayo magtaas ng pamasahe o meron tayong mga 50% discount sa mga tren. Wala mo nang pagtataas sa singil sa mga mismong airfare. O di kaya meron daw ibang mga airlines companies, hindi muna sila daw lilipad because doon po sa fuel subsidy o doon sa mga fuel tank nila, sa mga di ba? So, pero ang problema nandito at lumalaki, hindi po sa lumiliit, sir. Ito, ang nakikita ko, kinakailangan sanang magkaroon tayo ng recalibration. No? Iyon, okay. Una, meron tayong mga bansang parang kinakaaway. Baka kailangan natin ayusin yung tama ba inaaway natin yung mga yan. Ang iilan sa mga bansang yan, may kakayahan na makapagbigay sa atin ng langis. Iyon. Ito ngayon na inaaway-away natin ng China. Si China, isa to sa mga pinapayagan na makadaan sa Strait of Hormuz, yung kanilang mga vessels. So, actually, may dala-dala silang mga langis. Itong Russia, may dala-dalang maraming langis yan. So, ito yung mga baka kinakailangan natin makipagkaibigan na sa kanila because kailangan natin ng langis kinakailangan natin ng supplies ang dami natin kinakailangan na hindi natin makukuha sa ordinaryong sitwasyon ngayon dahil dito sa crisis na ito. Di ba? Paano kung yung China na mahagi sa Indonesia, na mahagi sa ibang bansa, pagdating sa atin, hindi tayo bibigyan. Wag bibigyan yan. Wag yan. Inaaway tayo yan paano ngayon? So, di ba? Yun yung sinasabi nating recalibration na kinakailangan mangyari, di ba? So number 2, syempre yung strategic oil reserve na sinasabi natin. Tama po. Panukala ni Senator Cheese. Tama, maganda yun Kailangan yan kasi next time magkakaroon na naman tayo ng ganito. So wala ba tayong strategic reserve na siguro 90 days to 180 days? Wala ba tayong ganyan? Di ba? Tapos yun nga, yung long-term systemic changes na sinasabi natin. Yan, itong magkakaroon, tanggalin natin yung anti-foreign investment restrictions. Sa bansa. Itong bakit pinapahirapan natin pagpasok ng investors para naman magkaroon ng maraming trabaho sa Pilipinas at hindi na kinakailangan mag-OFW ang sobrang daming Pilipino. Kasi dahil dyan sa pagiging OFW dependent ng Pilipinas, apektado tayo tuwing may mga ganitong krisis dahil ang dami nating Pilipino na nagiging seafarer. Ang dami nating mga Pilipinong dun sa gitnang silangang nagtatrabaho. So apektado talaga tayo kahit anong gagawin natin. Yung flow of remittances nasasara yan dahil sa mga ganitong krisis. Tama. Di ba? So yan, dapat naaayos yan. Magkaroon tayo ng maraming mga kumpanya dito. Wala na akong pakialam sino yung may-ari ng kumpanya. Nakita ko yun sa Singapore Sa Singapore, sila bansa na pagkalitit na bansa pero yaman, no? Yaman. Ano yung naging sekreto ng pagkakayaman nila? Bukas sila sa pagpasok ng foreign investor. Kasi sabi ni Lee Kuan Yew, wala na akong pakialam kung kahit Amerikano, British, Australiano, Japanese ang may-ari ng kumpanya, basta't magkatrabaho ang mga mamamayan natin. So, eventually, etong mga mamamayan na naging empleyado nitong mga kumpanya, natuto. And eventually, nagsarili sila, gumawa ng sariling kumpanya based doon sa kanilang mga natutunan at nagkaroon sila ng mga sariling business. So, pwedeng mangyari dito yan. Kasi ang Pilipino, likas na magaling kumopya at manggaya. So, kumbaga, sa sobrang dami ng mga Pilipinong magiging empleyado dito sa mga so-called foreign companies ito, eventually, sa galing nating manggaya at mangopya at matuto, several of our people na dating nagtatrabaho sa mga ganitong kumpanya, matututo at makakapag-set up ng sariling kumpanya base sa kanilang natutunan. And then eventually, kailangan din natin, of course, ng federalism para hindi lang ang Metro Manila ang umuunlad. Dapat ang buong bansa, dapat ang mga probinsya at mga rehiyon. Diba? And then, of course, yun sinabi natin kanina, parliamentary system.